Good day, guys. Today is November 30, 2025. So, ito guys ay ano muna natin to. Charting muna tayo ng BTC. Ano na ba nangyari sa Bitcoin? At ito nga guys, simula nung nag-bull market yung Bitcoin, itong area na to, mula dito is bull market ito. At ngayon, nabasag na yung ano niya, MA50. Weekly chart nga pala to guys. Kung nakikita nyo is weekly. So, bawat candle is weekly. So, based sa history nito guys, yung based sa itong dalawang cycle na to is tuwing nababasag yung MA50 is natutuluyan yan. Kumbaga, simula na ng bear market ng Bitcoin. Compare natin yan dito. Ito yung 2017 na bear market. Dito, no nabasag yung MA50, lumusot tapos nag-retest tapos downtrend na ulit. At pareho lang din dito sa 2021 na bear market. So, nung nabasag yung MA50, nag-retest tapos tinuluyan ulit. So, sa ngayon is parang ganun pa rin ang gagawin niya. Kaya lang is hindi pa nagre-retest. So, para sa akin is magre-retest muna to. Possible na mag-retest muna. Pero pangit yung candle niya eh. Pero mas maganda kung mag-retest muna sa area na to eh. Kung ito lang yung titingnan nating area na to is possible yan is magre-retest yan dito banda. Mga dito man lang sana. Yan, mga 99 or 100K. Ah, bearish bias na nga pala ako guys. So, mas maganda kung mag-retest yan dito. Tapos tuluyan, pababa. Tapos dito na ang salo sa ilalim. Pero mas maganda ring sakyan to pababa eh. I-short na lang. Shorting. Para sayang naman eh. Sayang yung move na to. Medyo maganda-ganda rin yan. Yan yung sa tingin ko na i-retest niya. Tingnan natin sa daily candle. Sa daily candle guys is laglag talaga eh. Ayan oh. Ang ano, ang iksi lang nung rally. Tapos binuhusan na ulit. Dito man lang sana yung retest para maganda yung entry. Kaya lang wala, binuhusan na. Kaya lang baka bumalik pa naman dito. So, pero based sa daily candle na to is pababa pa rin talaga siya kasi itong candle na to is sobrang bearish. Hindi pa naman tapos yung araw, nakasimula pa lang pero masyadong ano to, bearish candle. Pero sa tingin ko is i-retest pa rin to. Sa weekly, based sa history is nagre-retest talaga. So, ang expected ko naman ito guys, kung hanggang saan siya, is kunin natin dito, compare natin dito. Ito yung dating ano niya, bull market. Compare natin. Tapos ito yung pinaka-peak. Gamit ang Fibonacci is nag-bounce siya sa ano, sakto sa points 786 ng Fibonacci. So, kung ganyan rin gagawin niya is dito natin ilagay. Tapos, kunin lang din natin yung pinaka
bottom nito. Ito guys, yung pinaka-bottom. Tapos ito rin yung pinaka-top. Swipe lang natin yan. So, para sa akin, ang expected ko niyan, kung gagawin niya pa rin yung dati is dito. 0.786 ng Fibonacci. So, pwede kasi may support dito. Tanggalin natin yung Fibonacci guys para kita natin. So, ito, dito guys, ang salo. Kung ako sasalo is dito. Sa area na yan, sa 38. Mga 40K pwede na. 40 to 50K ang saluhan. Dito, lagay natin sa dyan. Tapos, itong level na to siguro. Yan. Ayan guys, kung ako mamimili ng Bitcoin, kung mag-accumulate ako after nitong crash nito, after nitong bear market, is dito ako mag-aabang. 40K to 50K. Around ano rin, around mga October din ng 2026. Kasi tingnan natin to guys, i-compare ko lang yung mga dating bear market. Ito guys, compare natin to. Ito dati, ito yung peak niya. December 11, yung peak niya dito. Tapos nag-bottom range siya is December 8, December 10. December 10. Ito December 11. Tapos nag-bottom December 10. Ito yung 2018 na bottom. Dito naman is ito yung peak niya, November 8. Tapos nag-bottom siya is November 7. So, 1 year. 1 year guys. So, ito naman, ito yung nag-peak yung Bitcoin dito is October to eh. October 6, October 13. So, kaya ang expected ko rin is mga October din. So, mga October 12 para 52 weeks din. 1 year. So, yun guys, yung in-expect ko dito kay Bitcoin. Pero sa ngayon is, sasakyan ko tong shorting na to. Short bias na to. Kaya lang is, medyo mababaw yung rally. Hindi gaanong tumaas. In-expect ko sana mga 100K man lang. Dito man lang sana. Mga 98K to 100K na rally. Pero, alay natin, mag-bounce pa rin dito tapos bago tuluyan ang bumagsak. So, yun lang guys sa Bitcoin. At aabangan natin yan. Sasakyan natin ito pababa tapos abang dito, accumulate. And yung bear market naman ito guys is mga ano lang yan. 1 year, 52 weeks. Tapos yung accumulation, yung matagal-tagal kasi mga 2 years din yan. Itong area na to, 1 year lang pero dito matagal. Mga ano to guys, 2.5 years. Kahit dito ganun din. Ito 2018. Tapos 2020 na to bago naka-breakout. So 2 years guys yung waiting time. Pero kung ah willing ka magantay ng 2 years is pwede. Kasi yung return naman is maganda. So kung dito lang is mga 500% ito eh. Kumbaga, kung nakasalo ka dito sa 2022, tapos benta mo ng 2025, so sabihin natin 3 years yung waiting time, pero
ilang percent naman yan. Kung halimbawa nasalo mo dito tapos sa breakout ka na lang. Di ba nasa 400 plus percent, 474%. So, medyo mataas yung return. Pero dito is hindi ko na-expect na ganun. Siguro mga 300% na lang yan kasi hindi na ganun ka lakas yung ano. Wala nang euphoria yung ano, yung Bitcoin. Kaya medyo bumababa na yung ano, yung bigayan. So, yun lang guys sa Bitcoin. Abangan natin yan at tingnan natin kung magbabounce dito at nang maka-short naman. Yun lang guys, salamat sa panonood. Bye-bye.